Great day malayang puso. Ayan, nandito na naman po ang inyong lingkod upang magbigay ng mainit na balita tungkol sa PhilHealth. Kaya kung PhilHealth member ka, dapat makinig at bantayan mo ito. Pero bago ang lahat, shout out ko muna ang kasalukuyang Pangulo ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma Jr. Shout out sa inyo, sir. Para sa inyo po itong video na to. Para po sa inyo ito. Ayan. Pero bago po muna talakayin yung mga maiinit na balita, banggitin ko lang po sa inyo mga kababayan ko, mga malalayang puso, ang programa ng PhilHealth. Unang programa ng PhilHealth ay pataasin ang premyo ng contribution, at naramdaman po natin yan bilang isang mga miyembro ng PhilHealth na tumaas talaga ang premium contribution ng 5% ng ating kinikita sa ating paggawa. Yan. At ang pangalawa, yung palawigin ang mga benepisyo na matatanggap ng mga PhilHealth member o mga PhilHealth beneficiary. At yun po ang hindi natin naramdaman. Pangatlo, yung pagpapabuti ng serbisyo. Para po sa akin, hindi gaano pabuti, parang same pa rin yung benepisyong ibinibigay ng PhilHealth. Wala pa akong nararamdaman o naririnig o nakita man lang na nagbago sa mga benepisyo, sa mga serbisyo na ginagawa ng PhilHealth sa ngayon. Parang same pa rin nung una, na mababa pa yung contribution na binibigay ng mga manggagawang Pilipino kumpara sa contribution na tinaasan nila ng 5%. Okay. Ang mainit pong kontrobersya po dito na plano na ilipat yung excess pa ng PhilHealth na umabot po o tumatingin po 90 billion pesos yung excess, ay talagang lalaki yung pondo ng PhilHealth at kaka-excess talaga dahil nga po sa 5% na premium na kinaltas sa mga manggagawang Pilipino. Lalaki po talaga. Kaya dahil hindi po nakagawa ng magandang plano, dahil kung may plano man, hindi man nagawa itong PhilHealth, base po yan sa Senate hearing, wala po silang naibigay na magandang paliwanag sa kanilang mga planong tungkol po sa benepisyo at serbisyo ng PhilHealth. Kaya may ahensya na gustong kunin itong pundo ng PhilHealth. Bantayan po natin yan, mga malayang puso. Wag po tayong papayag dyan, at ako mismo hindi rin pumapayag sa pagkuha ng kapirahan ng PhilHealth para ilipat sa ibang ahensya, di ba? Dahil may separate po ang bawat ahensya ng gobyerno, may separate budget po dyan. Ang budget po sa PhilHealth ay galing sa mga manggagawang Pilipino na itinutulong sa mga Pilipino. Kaya ang pera ng PhilHealth ay dapat sa healthcare dapat ilagay. At ito ay hindi dapat ilagay sa pagpapagawa ng tulay, kalsada o ano paman. Nabi ko kanina, may separate po na budget ang bawat ahensya. Doon lang po kayo magtuon ng pansin sa sarili ninyong mga budget. Itong sa PhilHealth ay wag nyo pong kukunin, dahil yan po ay mag-iingay po tayo. Tayong mga member ng PhilHealth, di ba? At ako po kasalukuyan ay nandito sa Calamba, at magbabanggit po ako dito ng mga hospital na sasabihin ko kung ito ay panggobyerno or private.
O katulad po ng St. John Hospital, CMC Hospital, CDH Hospital, Global Hospital, Pamana Hospital, San Jose Hospital, GP Hospital. Kung kayo po mga taga-Kalamba ay alam nyo po kung alin yun ang private at panggobyernong hospital. Nakakalungkot at iisa lang ang public hospital. Ito po ay ang GP Hospital dito po sa loob ng Kalamba. 6 na hospital ang private na umiikot dito sa loob ng Kalamba. At alam naman po natin, mga kapwa ko manggagawang membro ng PhilHealth at kahit hindi membro ng PhilHealth, na pag nadala ka talaga sa hospital at kung yan man emergency or hindi emergency, pag nadala ka sa private, sobrang napakamahal. Talagang bubutasin ng bulsa po natin. At yung public, pag sa public, at doon makikita yung mababang serbisyo at nandun yung iba-ibang sistema. Kung mag-comment kayo kung ano ba yung mga sistema, hindi muna ako magbabanggit. Kayo na mismong mga kapwa kong mga ditong Kalambenyo kung maganda ba ang nangyayari sa public hospital, na dapat ito yung pinupukusan ng PhilHealth. Ito yung pinaglalaanan ng plano ng PhilHealth na patibayin yung serbisyo at benepisyo ng mga manggagawang Pilipino, ng mga Pilipino. Dahil kung dito sa bayan ng Kalamba, madami ang private hospital, iisa lang yung public, at karamihan naman ng mga PhilHealth member ay nandito, karamihan na manggagawa at mga dayo pa nga di ba? Pero yung benepisyo sa PhilHealth ay napakaliit. Ultimo nga yung dental, hindi man lang maibigay ito sa mga manggagawa. Di ba? Nakakalungkot na ganito yung yung PhilHealth natin, yung sistema ng PhilHealth natin. Pinalaki yung contribution, premium contribution ng PhilHealth, yung pagkakaltas ng 5%. Tapos malalaman mo sa Senate hearing na wala pang malinaw na plano. Walang magandang programa. At yung excess na pera na 90 billion, masyasya ka talaga Tapos yung ibang ahensya ay gustong kunin para ipagawa nga ng tulay at mga kalsada na Lord, hindi naman yan hindi naman yung totally tax hindi yan tax ng mga Pilipino, kundi yan ay galing mismo sa mga manggagawa, para kumbaga hiniram para magamit ng mga kapwa natin na kahit hindi manggagawa ay magamit, makatulong, di ba? Tapos kukunin ng ibang ahensya para gumawa ng mga iba't ibang infrastruktura, pagpapagawa ng tulay. Hello, di ba natin nakikita sa mga balita, sa iba't ibang balita na bago pa yung tulay, bago pa yung mga kalsada dito sa Pilipinas ay ginigiba na para magkaroon ng another year project, di ba? Kaya ako bilang PhilHealth member ay tutol ako na ilipat yan sa ibang ahensya. Kaya Emmanuel Ledesma Jr.,
PhilHealth President, wag kayong pumayag diyan. Dahil kaming mga Pilipinong manggagawa ay talagang babatikusin namin yan pag yan po ay nailipat sa ibang ahensya. At trabaho nyo pong yung pinaplano nyo po na 3 binanggit ko, nagawa na yung una, yung papataas ng premium, yung pangalawa at pangatlo na benepisyo, pagpapaganda ng benepisyo at serbisyo. Yun po yung trabahuhin nyo, pagplanuhan nyo po ng maganda. Dahil dun po sa mga binanggit ko pong hospital, 7 po yun, 6 ang private, isa lang po yung public hospital. Kung nagawa po ng Batangas na magkaroon ng provincial hospital, bakit po hindi po natin pagtuunan ang iba't ibang bayan na lagyan din po natin ng ng provincial hospital, di ba? Dahil trabaho niyo po yan. Gumawa po kayo ng programa para po sa healthcare ng mga Pilipino. Hindi yung pagpaplanuhan ng iba at malalaman namin na ilipat na yung pondo ng PhilHealth. Mali naman po yun. Bilang isang Pangulo, dapat nyo pong protektahan yan. At kaming mga miyembro ay inuutusan ka po namin Emmanuel Desma bilang isang Pangulo na iyan ay tutulan po ninyo. Huwag po kayong pumayag dyan na kunin ng ibang ahensya para sa ibang proyekto. Ang pera ng PhilHealth ay para sa healthcare. Ulitin ko po, para sa healthcare, hindi po pampagawa ng kalsada, tulay at ano paman na infrastruktura, dahil may separate budget po yan. Kukunin po yan sa tax ng mga manggagawang Pilipino. At ito pong sa PhilHealth ay hindi po yan tax, kundi yan po ay bilang kontribusyon namin sa Pilipinas, sa mga Pilipino, ay magbigay po tayo ng tamang serbisyo. At kaming mga manggagawang nagbibigay ng kontribusyon, ay bigyan nyo naman ng mataas na level kumpara doon sa kapwa namin mga Pilipino na hindi naman nagkukontribusyon pero nanginginabang sa PhilHealth. Baka pwede naman kami itaas yung level naming mga manggagawa nagbibigay ng kontribusyon. Or pwede rin naman kami ipantay, itaas yung level ng serbisyo at benepisyo dahil tinaas nyo rin yung kontribusyon namin. Di ba? Nakakalungkot pag po iyan ay nailipat. Siguradong magiging magulo dahil guguluhin namin ikaw po na nakaupo ngayon, Emmanuel Desma. Para sa iyo po itong video na to, protektahan niyo po ang PhilHealth dahil kayo po ngayon ang nakaupo sa ahensya ng PhilHealth. Kaya mga kamalayang puso, mga kababayan, tutulan natin ang planong pagnanakaw ng ibang ahensya ng pondo ng PhilHealth. Hanggang sa muli, maraming salamat.